Hallelujah, hallelujah! Ang lahat ng anak ng Diyos ay tumayo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw. Hallelujah! Ang lahat ng anak ng Diyos ay pumalakpak para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Kapatid, God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, let's bring back all the glory, all the highest praises, and honor to Jesus. Amen. Come on. Hey, hey. Put your hands together, kapatid. Here and now, make it loud at the top of our lungs. Come on, church. There's a sound breaking out, look for all that you've done. And now, we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on, church. I'm gonna follow. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Yes, oh Lord. As we declare your praises. From the start, here we are, tickled out with your love. Hey. Every heart set apart just to be where you are. Yes, oh Lord. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Here we go. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Yes, oh Lord. As we declare your praises. Yes, hallelujah. Let's declare. This is our time. This is our Come on, place. church. This Lift is your our voice moment to let and your declare. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Put your hands Oh, together. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Yes, oh Lord. Come on. Whoa, oh, 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 oh. Hallelujah. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Yes, oh Lord. As we declare your praises. Hallelujah. Woo. Yes, oh Lord. We will celebrate your goodness in our life. Come on, church. Let it begin, our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise in your praise, my soul delights. Shine.
Panginoon. Hallelujah. In this place. Come on! Sige kapatid, ilakas mo yan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Come on! Here we go! Singing again, our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Lift your voice! Again, our God reigns. We turn our dead hearts out to win again. All around the world we'll sing. Yes, oh Lord. There's nothing impossible to you, oh God. You're the God of all the possibilities. Hallelujah! Come on! Sabay-sabay! Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken.
Lord, the God of all the possibilities in our lives, oh Lord. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. It's a go. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, oh Lord. I believe, I believe in you. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. We believe in you, Lord. You're a great God, oh Lord. Woo! Yes, oh Lord. Come on, church. Give the blessing of offering to Jesus. Woo! Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Great things came from our Lord. Amen. If we believe that He can do all things in our life, He will do it, kapatid. Because He is holy. He is the God of all gods. He is the Lord of all. He is the King of kings. Minsan pa, basahin natin ang kanyang salita sa Luke 1 verse 49. Pwede po ba natin sabay-sabay yung malakas? Sabay-sabay natin basahin to in 1, 2, 3. For the might has done great things for me. Holy is His name. Amen. Pwede ba minsan palakpakan pa natin ang ating Diyos? He is holy. He is the one. He is the only name above every other name. At if we declare His name, kung meron tayong pinagdadaanan ngayon, kapatid, lahat yan mawawala. If we surrender all to Jesus. Amen? Because His name is so powerful. Even the devils, even Satan, nanginginig pag nabanggit ang kanyang pangalan. That's how powerful our God is. Amen? Kaya panghawakan natin ang kanyang salita, kapatid. And as we sing this song, let's be a declaration sa ating buhay. Hallelujah. Minsan pa, kapatid, sambahin natin ang ating Panginoon. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. This is your name.
sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, oh Lord, in your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Yes, oh Lord, in your name, your name. Come on, church, let's declare your name is the great. Hallelujah. Stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, you are holy forever. Yes, oh Lord, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You're holy. You will always be. Holy, holy forever. Yes, oh God. Yes, Lord Jesus. You are a great God. You are a Savior. You are everything to us, O God. We give everything to you, O Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is
deliverer. You're the great I am, Panginoon. Wala na kayo may healing kapatid. How great, kapatid. Habang inaawit natin to, kapatid, balikan natin kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Pagbulay-bulayan natin hanggang sa mga oras na ito kung paano tayo sinamahan ng Panginoon. We can shout, we can lift our voice. How great is our God! How great is our... So Lord, salamat for being a great God to us, O Lord. Salamat, Panginoon. You're a great God, Panginoon. Yes, O Lord. Minsan pa, kapatid. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We all will see how great is our God. Yes, O Lord. How great is our God. Sing with me, how great kapatid, kausapin mo, Panginoon. Is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. You're great. How great. You're great. Is our God. Oh, come on, Lord. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. You're a great God. Oh, we'll see how great
Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Panginoon. Thank you, Lord God. Sa pagsama mo sa amin, oh God. Alam namin, andito ka sa kalagitnaan namin, Panginoon. Alam namin, ng bawat isa ay kinatagpo mo na, oh God. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, oh God. At mula pa kanina, sa first service, alam namin kung paano mo kami sinamahan ngayon. Kanina, ganun din ang pagsama mo sa amin ngayong oras ito, oh God. And as we continue to worship you, oh God, Panginoon, kami lumalapit, naninikluhod sa iyong harapan, oh God. Pagkalinisin mo kami, oh God. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Kung may sinasadya o hindi, kung may hayag o hindi, oh God, alam mo kung anong laman ng aming puso at isipan, oh God. Kami nagsusumamo, maharap kami sa iyong harapan. Pagkalinisin mo kami, oh God, upang maging karapat dapat kami sa iyong harapan sa umagang ito, oh God. And as we listen to your word, Panginoon, na i-share ng iyong anak, Panginoon, dalangin namin na gamitin mo siya ng malakasan. Anoint her, Panginoon, at itago mo siya sa iyong likuran at ang makita lamang ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Alam namin, may iba-iba kaming mga sitwasyon sa buhay ngayon na kami pumunta rito, oh God. Pero alam namin, salita mo na maririnig namin ngayong umaga, ito'y magiging kasagutan sa lahat ng aming katanungan sa araw na to, oh God. Maraming salamat to at dinideklara na namin sa umagang to na ito yung gawain mo ay tagumpay na, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat sa pag-ibig mo, sa presensya mo. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging anak si Jesus. Ang lahat ay magsabi at sumigaw ng malakas na Amen! Good morning. Good afternoon, everyone. Kumusta ang araw nyo ngayon? Sabihin nyo naman sa katabi nyo, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nakita ko simula kaninang umaga. Kaninang umaga. God is good. Ready na ba kayong pagtagumpayan ng 2024? Amen. Ang ganda ng praise and worship kanina, no? Kulang na lang talaga tumulo yung luha ko, lalo na nung kinanta yung How Great is Our God. Really indeed, no? Nung kumakanta tayo kanina, nag-flashback agad sa utak ko yung mga pinagdaanan ko nitong mga nakaraang taon. Amen? So are you excited to receive God's Word? Are you excited? Because I am excited as well dahil gawa na po ang ating PowerPoint. Actually, ito talaga yung pinunta natin. Hindi, joke lang. Okay, before we start, let's first have a short prayer. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming parangal at papuri sa iyo. You deserve all the highest praises, Lord. We accept you, Lord Jesus Christ, as our personal Savior. And today, we are here gathering at the church. Lord, we are ready and we are prepared. Equip us with our hearts, our mind, nawa lahat po ng salita ninyo na mapag-aralan namin at marinig namin, ito po ay mai-apply namin sa aming mga buhay. Lord, I surrender everything to you. I surrender myself to you. Gamitin niyo po akong instrumento ninyo nawa lahat po ng salita na lumabas sa aking bibig ay kayo lamang po ang maitaas at maihayag. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ayan. So today marks the last day of January. Tama po ba? Last Sunday of January. So sino pa dito ang merong hangover ng holiday season? Diba? Kasi katatapos lang ng New Year at ng Christmas, sino pa dyan na may natatagong buko salad sa rep? Meron pa? Sino pa dyan yung may natatabing handa nung Pasko at saka nung bagong taon? Wala na.
Wala kayo sa amin. Ako, may naitabi pa akong isang kalderong spaghetti sauce. O, di ba? Nagluto na ako ng maraming spaghetti sauce ng bagong taon kasi sa February merong magba-birthday sa amin. And para naman hindi na ako mahirapan, so prepared na. Ganun tayong mga nanay, no? Tama po ba? And I tell you, kapag ang isang pagkain or isang food na nilagyan mo ng tomato sauce, nilagyan mo ng iba't ibang ingredients, kapag pinatagal mo sa freezer, anong napapansin nyo? Lalong sumasarap. Yan. Parang mechado lang yan. Di ba? Nasubukan nyo na ba yung mechado ko? Sabay ganun eh. Ay, yung mechado mo, nasubukan mo na ba? Amen, amen. Enough of that. Okay. Now, magandang pag-uusapan natin ngayon. For me, ini-impress sa akin ni Lord, no? I believe that hindi na to panibago sa pandinig natin. No, this may not be a new word, but I believe that this is a now word. No? I believe that this word that everybody needs to hear right now, siguro hindi man ngayon, pero dadating sa point ng buhay natin na babalikan natin tong episode na to, that God will remind us kung ano man ang dapat nating gawin kung meron man tayong kinakaharap sa buhay natin. So are you ready for 2024? And I believe, I pray that this simple message, God will multiple it into 1,000 different ways, no? So that you would encounter Jesus like never before. Sabihin mo nga, like never before. Sabihin mo sa katabi mo, you will encounter Jesus like never before. Are you ready? Are you ready? Oh, fasten your seatbelt. Ilabas ng mga ballpen, ng mga notebooks, even your Bible. So napapansin ninyo, no? Looking at the picture, the girl is aalis. You know, I want to remind each of every one of you, siguro itong babaeng ito na nasa picture ay may pupuntahan. Meron siyang journey. And I want to remind each and every one of you that life is a journey. Tama po ba? Lalo na ngayon, January pa lang, unang buwan ng taon. Another journey na naman ang tatahakin natin. And as we sing kanina sa praise and worship, parang nag-flashback sa akin yung mga na-experience ko nung mga nakaraang taon. 2023 has been a tough year for us. Kayo, kumusta kayo? Kumusta ang 2023 nyo? Okay naman? Marami bang pagsubok? Napagtagumpayan ba? Oh, kaya nga kayo nandito di ba? We are all successful in the Lord's eyes. Amen. So sabi dito, ayan. So kung titignan natin yung picture, sabi ko nga kanina, life is a journey. So kung titignan niyo yung lalaki, no? Parang bigat na bigat siya sa dinadala niya, no? Mukha siyang babiyahe, and I want to entitle our topic for today as excess baggage. Yan. Have you watched the movie Excess Baggage? Sa Netflix? Wala. Ako lang talaga nagne-Netflix dito. Excess Baggage. Ang bida doon ay si Angelica Panganiban at saka si Crush. Si Carlo Aquino. Crush ko yun nung bata ako. Pero ngayon din na. Si Don Samson na ang crush ko. Charot. Okay. Okay. So kung yun ay nakita ninyo kahit sa trailer, that movie, that story was about dalawang magkaibigan na nag-meet sa terminal na parehas silang iniwan ng ex nila. Ayan. Kaya ang title ng movie na yun was Excess Baggage. E-X-E-S. Excess, as in X. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Excess baggage. When you say excess baggage, labis na bagahe in Tagalog. No? So life is a journey. Sino sa inyo may kilala kayong ganito mag-pack ng gamit? Taas ang kamay. Ako lang talaga no? Wala talagang nakaka-relate sa akin dito. You know, when we travel, di ba, we tend to bring a lot of things. Ngayon lang, sige, girls, ladies, bulat-latin nyo ang mga bag nyo. Yan. Tingnan nyo, baka may mga resibo dyan, di ba? Sometimes, nagtatago tayo ng resibo, o baka mamaya may mga lotto ticket dyan, na hindi naman nananalo, pero nandyan pa rin, ayaw pang itapon. Pero yung papel na yun, di ba, maliit lang siya, magaan lang siya, pero 1 kilogram of paper is still 1 kilogram. Tama po ba?
Kung titignan natin yung isang papel, yes, it's lightweight, pero pag dumami, it will become a baggage. Di ba? Ngayon, yung bag ko, hindi lang puro makeup ang dala eh. Pati mga panyo, pabango, whatsoever, lahat. Sobra-sobra na. Okay? So why are we talking about excess baggage? Because right now, again, life is a journey. Ano-ano nga ba yung dapat nating dalhin? Paano nga ba tayo maka-move on? So let me share with you the meaning of excess. Ayan, sige, basahin po natin sabay-sabay. An excess is an amount of something that is more than necessary. Another definition, something that is extra. Another definition, more of something that is needed. So for short, sobra. Yan. Ang daming definition, pwede mo naman sabihin sobra. And naniniwala ba kayo na kapag sobra ay masama? 'Di ba? Tama. Pag sumobra ka na, masama, hindi na maganda yung effect niyan. Katulad ng pagkain, 'di ba? Ang sarap kumain, ang sarap magluto. Ito lang mga nakaraang holiday, no? Ang sasarap ng mga niluto natin. Syempre, hindi pwede mawala ang lechon, ang kaldereta, spaghetti, no? Daming nagre-react. And yet, we pray, pinagdadasal natin yung food natin, Lord, give us nourishment sa food na tatanggapin natin. Sasabihin ni Lord, paano? Paano kita bibigyan ng nourishment? Yung kinakain mo, baboy, lechon, barbecue, lahat na, no? And sometimes, we ask for impossible. Tama po ba? Ayan. Now, let me share with you, pagka ang sobra sa atin, sa material na bagay, kapag sumobra, hindi talaga maganda. But, what if we will apply it to our spiritual life? Tama po ba? So, I want to share with you with this verse. It's in Hebrews chapter 12:1. So, everybody, let's read. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Ayan. So sabi sa Hebrews 12:1, no, I highlighted here, let us strip off every weight that slows us down. Ano nga ba yung strip off natin? So later on, pag-uusapan natin yan, no? Now, I want you to remember, my dear brothers and sisters, God wants you healed and whole. Diba? Now, because of the baggages that you have, that you are not willing to let go, yan yung nagsisilbing weight or bigat kung bakit hindi tayo makatakbo, kung bakit hindi tayo makapunta doon sa paroroonan natin. Tama po ba? And sabi dito, God reminded us, no? Kasi ang nagsulat nito si Apostle Paul, right? And I encourage you, if you are reading your Bible, try to read the book of Hebrews. The letters to Hebrews, napakaganda. Hindi lang ganun kahaba yung book of Hebrews, pero ang daming life lessons na matututunan doon. Especially kapag, if you want to know more about Jesus Christ. You know why? Because Jesus Christ, sabi sa Hebrews, is the last revelation of God. Di ba? Siya yung pinadala ni God so that siya yung magsisave sa atin. So paano niya tayo masisave? We have to accept. Di ba? We have to accept the Lord Jesus Christ as our Savior. And sabi doon, let us run with endurance. No? Now, ayaw ni Lord na nagfa-function lang tayo, pero di tayo malaya. Amen po ba? Yung akala nating buhay na normal ay hindi pa pala, no? Yung akala natin na, okay na ako sa ganito, yung gigising ka sa umaga, magluluto ka, ipe-prepare mo lang yung pamilya mo, yung anak mo, ready for work, ready for school, and then uuwi ka. Hindi pala ganun. It's more than life. It's more than just sleep, more than just eating, more than just material things. Amen po ba? Kaya sabi dito, hindi natin kailangang tiisin, dalhin, habang ikaw ay hirap na hirap, trying to prove that you can, that you are strong. Ganun ba tayo? Ako sometimes, I admit,
sabi ko sa sarili ko, because doon sa mga pinagdaanan ko before, parang sabi ko sa sarili ko, I will not trip off. Pero hindi. Kahit nasabihin kong, yes, tinanggap ko na si Jesus Christ, pero hindi pa rin ako safe from the challenges of our life. Tama po ba? You know why? You know why? Because nahihiya akong humingi ng tulong eh. But you know why? Asking help is not a sign of weakness. Take note. Asking help is a sign of wisdom. Tama po ba? Kanino ba tayo hihingi ng tulong? Hindi naman sa tao, kundi sa Diyos lang. It's a sign of wisdom because you are actually acknowledging your limitation. Di ba? Lord, hindi ko po kayang gawin to, Lord. Divine intervention, Lord, hindi ko po talaga kaya. Tama po ba? Say amen. Say amen. Say amen. Asking for help is not a sign of weakness. It's a sign of wisdom. So you are acknowledging na hindi mo kayang gawin mag-isa. And ano-ano nga ba yung unnecessary baggage na sinasabi ng scripture? O, eto yan. Yan. So, merong mga lilitaw dyan. Bilangin nyo kung ilang points kayo, ha? Kasi ako lahat to nakuha ko, eh. Ready na? Ready na sa test? Ready na? Okay. Ano-ano nga ba yung unnecessary baggage na sinasabi sa atin ng scripture? Number 1, depression. Sino dito nakaka-experience ng depression? Hindi man today, before, or soon, wag naman sana. Number 2, bitterness. Ay, very common yan. Ayan, palagi akong ganyan. Palagi akong may ganyang baon. Number 3, heartbreak. Very common. Tama po? Number 4, trauma. Ang hirap magka-trauma. So, totoo. Pagka nakikita mo pa lang, yung trauma kasi, pag nakita mo yung isang bagay, biglang magfa-flashback sa'yo yung hindi magandang bagay na nangyari sa iyo. Tama po ba? Have you experienced that? Pag di nyo na-experience yan, ako, magpapalay hands po tayo kay pastor. Lahat tayo normal. Hindi. Lahat tayo hindi tayo normal. Next, worry. Yan. Who experienced worry even up to now? Worry, nako, is unang buwan ng taon, ang daming bayarin. Buti na lang nakapag-renew na kami ng permit, mayor's permit. And I tell you, ang mahal mag-renew sa totoo. Sa totoo. Sa totoo. Next, addiction. Maraming form of addiction, maaaring bisyo, maaaring pag-inom, ayan. Gadget, most especially mga ate at mga kuya. Yung mga anak nyo naman, parang awa nyo naman. Diyos ko, Lord. Alam nyo, it's a very alarming situation. You know why? Sa clinic, because of gadget, ang mga pasyente ngayon pabata na ng pabata. Di ba? You know, ang mga bata, from age 0 to 12, hindi pa fully develop ang mata at saka ang brain niyan. So, kailangan na-i-stimulate yan ng maayos. How? More motor skills. Diba? Ngayon, kung puro cellphone ang ibibigay natin sa anak natin, hindi magpa-function at hindi mag-grow ng maayos yung mata nila, especially their thinking. Diba? Alam nyo, I have encountered one parent sa clinic. Yung anak niya, it's around 16 or 17 years old. Bago namin check upin yung anak niya, kinausap muna ako ng nanay. Sabi ng nanay, Doktora, pwede po ba kayong kausapin bago nyo check upin yung anak ko? Sabi ko, bakit? Sabi ko gano'n. Sabi niya, yung anak ko po kasi hindi na po namin makausap. Hindi na po namin makausap. Palagi po siyang nakatutok sa cellphone. Tapos hindi na siya sa amin, basta hindi na nila kami kinakausap, lalabas lang siya pagkakain. Di ba nakakaawa naman? So while doing the test, chinek ko yung bata, talagang wala siyang eye contact, tapos yung posture niya nakaganon na. And then while doing the eye test, yung kamay niya gumaganon. So ibig sabihin, yun yung nakasanayan niya na pindot ng pindot sa cellphone. Kaya naman, parents, please, if we love our children, I advocate for healthy lifestyle. No, napunta na sa healthy lifestyle yung ating usapan. Sinong gusto magpa-check up dyan? I advocate for healthy lifestyle. Your children are precious. They are gift from God. Kasi at this point, yung mga age nila, that is the time where they learn more skills. They acquire more skills. Di ba? Kailangan maging productive itong mga batang to. Kasi ano nang mangyayari sa next generation natin? Di ba po?
Di ba? Hindi lang ako concerned. Parents, di ba, napapansin nyo, di ba? Kaya sa amin, pag walang cellphone yung isa, damay na rin yung kuya. Oh, sorry sa kuya. Kasi kailangan yung bigyan ng leksyon. Pero nakabuti naman. Kasi natuto naman silang maging responsible somehow. And then yung mga motor skills nila na-develop naman, which is good. And mas lalo silang napapalapit sa Diyos, sa church. Diba? Amen. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Okay, napunta na po tayo sa eye care. Doon na tayo sa heart care. Okay, next. Ano yung sumunod? Anger. Sino dito hindi nagagalit? Ayun. Ako minsan palagi akong galit lalo na sa bahay, pag ang daming kalat, ang sakit sa ulo. Di ba? May mga nanay, ganyan kami. Pero wag niyo namang masamayin ang aming pagbubunga. It's for your own good. Sabay ganun no? It's for your own. Then, joke lang. Next, yan, sin, of course. Now, looking at all this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Who got 8 score? Ako lang talaga Kaya ako talaga ang nandito Kasi ako lang ang naka-encounter lahat neto. Di ba? Looking at all this unnecessary baggage, kung i-analyze natin sila, halos lahat to emotion Tama? Tama? Sinong nagko-control ng emotion natin? Tayo? Yung kapitbahay, si nanay, si tatay? Tayo, di ba? Tayo. So for short, na-analyze ko, oo nga halos lahat ito, emosyon. So ibig sabihin, hindi ibang tao ang nagpapahirap sa akin, kundi ako din. Tama po ba? Tama. Okay. Your decisions affects your life. Kaya naman sabi dito, nagiging trap emotion siya. Let's say, for example, yung tampo na nagpatong-patong, nagpatong-patong na tampo, na naging galit, na naging bitterness. Di ba? Kaya palagi maalat ang tingin Bitter kasi. Di ba? Nagiging trap emotion siya. So sabi ni Lord, pwede ka naman magpahinga, anak. Bakit mo tinitiis? Pwede mo naman i-enjoy itong season na ito. Bakit dala-dala mo pa rin yung sakit ng nakaraan? Di ba? And sometimes, yung sakit ng nakaraan, dinadala natin sa ligaya ng kasalukuyan. Uy, parang movie. Sabihin nyo nga, sakit ng nakaraan sa ligaya ng kasalukuyan. Sakit ng nakaraan sa ligaya ng kasalukuyan. O yan ang magiging topic natin next preaching. Ano po? Yan na, sakit ng nakaraan sa ligaya. Parang movie, ano po? Di ba? So, excess baggage or unnecessary baggage as a human, as a Christian, is merely a trapped emotions. And this time, we're going to study paano nga ba natin i-let go, paano nga ba tayo makaka-move on. Di ba? And sabi sa emotion, sabi ng scripture, ayan, sige, basahin nyo. 1, 2, 3. Ikaw. Yun, bullseye. Yun. Bullseye. Di ba? Ikaw ang dapat kumontrol. O, tama daw. Tama. Di ba? Ikaw ang dapat kumontrol sa emotion mo. Kaya ka nga binigyan ni Lord ng puso at saka ng brain. Di ba? Naniniwala ba kayo kung ano yung iniisip ng brain, yun ang nagmamanifest? Do you believe in that? Kaya nga nauso ang manifesting, #manifesting. Lahat na lang minanifest ng youth, ng kabataan, #manifesting. Gusto kong mag-reply #sana all. gusto kong mag-reply, kala mo madaling mag-manifest? Lalo na ngayon, ang daming challenges sa buhay. Pero the scripture is teaching us, hindi lang basta mag-manifest, kundi believe. Sabihin nyo nga, believe. Believe. Believe in Jesus Christ na kahit anumang bagyo ang pagdaanan mo, Jesus Christ will manifest. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Kinikilabutan ako Ang lamig kasi. Hindi ba kayo giniginaw? Okay? Kaya sabi dito, I want to share with you, I have a friend. Sabi niya sa akin, pare-parehas silang mga lalaki na yan. Sabi niya sa akin. I was in college. Sabi niya, pare-parehas yung mga lalaki na yan, mga puro manloloko.
You know what happened? Kasi she had a 7 relationships in 1 year. Would you kita mo? Grabe, sana all, no? Yung mga wala pang jowa dyan. I have a friend, sabi niya, she had a 7 relationship in 1 year. Sabi ko, grabe naman to. Sabi niya sa akin, pare-parehas talaga yung mga malalaki na yan. Mga puros manloloko. Sabi ko sa kanya. Sabi ko naman, napaisip ako, 7 relationship in 1 year, pare-parehas. Ikaw lang ang common denominator sa 7 yun eh. Sabi ko gano'n. Kawawa naman yung pang-7. Naisip ko, yung baggage niya, dahil lumipat siya ng relationship, yung baggage niya doon sa 1st and 3rd relationship, dinala niya doon sa 3rd and 4th relationship. Yung heartaches niya, na nakuha niya doon sa 4th, 5th, and 6th relationship, dinala niya, kawawa ngayon yung pang-7. Di ba? Di ba? Sabi ko, ikaw ba ang kawawa o yung karelasyon mo ang kawawa? Di ba? Lahat ng bagahe niya, hindi niya na-address. Pero ngayon, ayun, happily married naman na, okay na, na-address na. Di ba? So, bakit mo dadalhin yung pain nung nakaraan sa new season mo ngayon? And we need to learn to let go. Amen? Now, how are we going to let go? Ayan. Kahapon sa Soul Snack, di ba may tanong, sabi doon, paano ka mag-move on? Bilib ako sa sagot ni Sister Arian. Asa Sister Arian? Ayun. Napakadali daw mag-move on. Sana all, Sabi niya, ang ganda nung sinabi ni Sister Arian, talagang pare-parehas ng sound, parang nagra-rap lang eh. Yeah, Panginoon. Yeah, ganun eh. Sabi ko, sana ganun din ng mindset ko kay Sister Arian. No? Palakpakan naman natin ng Panginoon. Now, how are we going to remove the excess baggage? So I want you to remember this acronym RACE. Yan, you can take note of that. So, letter R, it stands for remove or strip off. Now, ano po yung sasabihin nating remove or strip off? 'Di ba kanina doon sa Bible verse na pinag-aralan, eto din 'yun. In-enumerate ko lang. Okay? So, anything that is holding you back from the great thing that God has for you, we have to remove that. Maaring ito ay emosyon, maaring ito ay material na bagay, or maaring ito ay relationship issue. Anumang bagay na humahadlang para maranasan mo ang pinakamagandang bagay na nilaan ng Panginoon sa iyo, we need to strip that off. Tama po ba? Kasi lahat naman, hindi naman sinasabi ni Lord na hindi ka pwedeng masaktan. Actually, lahat tayo dumadaan sa pain. Tama po ba? But you have to process the pain. You have to deal with your pain. Bakit? Kasi kapag ang anger, hindi mo dinil, what happened? Nahihinog. Di ba? Nahihinog. Magagalit ka sa magulang mo, magagalit ka sa kaibigan mo, magagalit ka sa employer mo, pati sa ex mo, galit na galit ka. Di ba? We have to anger that pain. So we have to bususiin natin yung puso natin deep inside our hearts. Di ba sinasabi natin, okay na, pinatawad na kami. Pero ikaw lang ang nakakaalam niyan. Deep inside your heart. Ito ba talaga ay prinases mo o pinatawad mo? Amen? And sabi doon, you have to deal your anger kasi pag di mo dinil, yan na yung nagiging baggage. Yan. Di ba ang bigat? Amen. Tumpak, sister. Sino yung nag-amen? Apir. Okay. Di ba? Di ba? Nasaktan, tumakas, pero di lumaya. Uy, ganda. Ulit. Nasaktan, tumakas, pero di lumaya. Ouch. You can say ouch instead of amen. Pwede rin. Remember that the past, sabi ni Lord, anak, hindi ko naman sinasabi nakalimutan mo yung past. Ang sinasabi ko na, you can remember the past, but please do not dwell on the past. Kaya nga tayo may future, kaya nga tayo nagigising every day. Because God is preparing you for the new season of your life. Amen? Amen. So yan ang bibit-bitin natin ngayong 2024. Di ba? Yang galit, yang tampo, yang bitterness, iwan mo na yan doon sa nakaraan. New season na. Tumatanda ka na, girl. Tumatanda ka na, bro. Okay? Joke lang. Next. Yan. Letter A. It stands for assess and address.
You know, sabi ko nga kanina, di ba, we have to look inside our baggage. Tignan natin ang mga bagahe natin, tignan natin ang mga puso natin. Meron bang kailangang bitbitin o kailangang tanggalin? No? Kasi nga sabi ko kanina, don't be afraid. Sabi ng scripture, the scripture says, don't be afraid to ask help. Remember, asking help is not a sign of weakness. It's a sign of wisdom. Di ba? You know, mahilig kami. We love outdoor activities. We love camping, kahit ano. So, nagdadala kami. So, si tatay, siya yung taga-dala ng mga gamit. So, when we camp, dinadala namin talaga lahat. May dala kaming kaldero, kawali, sanse, lahat. Dala-dala namin. Diyos ko, kailangan magkaka-uniform pa itsura niyan. Kailangan pare-parehas. Kumbaga, aesthetic ba? Aesthetic. So, pagdating namin sa camping site, ang layo kasi from here to Quezon, parang 6 to 7 hours drive. Tapos tumawid pa kami ng dagat. Pagdating namin ng isla, magluluto na kami, hindi namin nadala yung bigas. Patay tayo dyan. Sabi ko, paano tayo kakain? Sabi ko, anong silbi? Sabi ko sa'yo, nagbububunga ako. Sabi ko sa'yo, yung bigas. So we end up ordering the rice from the bangkero. Sabi ko, kuya, sabi ng asawa, kuya, baka pwedeng magpasahing sa inyo, bayaran na lang namin kayo. Diba? So, what is the use of putting all things together, tapos nakalimutan mo naman yung dapat na gagamitin mo? Diba? Ano iluluto mo? Tama po ba? And it made us realize, sa susunod, i-assess na natin yung bagahe natin. Which is, in time, habang tumatagal, nag-i-improve. Meron man kaming excess, konti-konti na lang. Di ba? Alam niyo naman, pag camping, syempre camping. Ako, ang gusto ko dun yung selfie Joke lang. When you camp, di ba, it's a teamwork. No, maganda kasi na-maximize mo yung time with your family. So divide kami ng trabaho. Halimbawa, si tatay, siya ang taga-setup ng tent. Yung isa, si Kevin, siya ang taga-setup ng mga cookwares, saka yung mga kalan. Si Marga, siya naman sa mga pillow. Siyempre sa bata, yung magagaan na trabaho lang. Tapos ako, sabi ko, ako taga-luto, tsaka taga-mando. Ganun. Tagamado, ganun talaga mga nanay, ano? Assess and address. Pinapatawa ko lang kayo. Palakpakan natin ng Panginoon. Okay? So what happened? Pag hindi mo inassess ang anger mo, it will become bitterness. And kapag ikaw ay naging bitter, feeling mo, you alone against the world. Tama po ba? Okay, agree tayo dyan. Agree naman ha, wala namang kumukontra. Next, letter C. Communicate. We have to have a good communication. Pwede doon sa mga taong nakasakit sa'yo o sa mga taong nakaaway mo. But most especially, magandang mag-establish ng magandang communication kay Jesus Christ. Amen? Maganda kasi pag sa Kanya natin isusurrender lahat. When you communicate, di ba sa atin, when we communicate, basta ka lang makasalita, okay na. Kapag sa mag-asawa, di ba, sometimes sa mag-asawa, they communicate pero walang listening. Tama po ba? I relate to that, no? Palagi kaming nagtatalo na, yes, hindi lahat ng nagko-communicate ay nagkakaintindihan. Tama po ba? Kasi if there is communication, there should also be listening. There should also obedience. Di ba? There is also, letter S, surrender. Yan, surrender. Kasi when we listen, when we communicate, hindi pwedeng basta lang natin pinakinggan. We have to obey and we have to surrender. Tama po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Saan tayo magsusurrender? Siyempre, sa Panginoong Hesukristo. Amen? So sa mga asawa, yes, may communication, pero walang listening. And sometimes we communicate to our spouses. Ito na-experience ninyo. Pag nag-aaway kayong mag-asawa, yung mga married dyan, you listen sa sinasabi niya, pero ang intent mo, yung iniisip mo kung ano yung ire-reply mo sa kanya. Akala nyo ganun din ako hindi kayo nag-iisa. Pag kayo, bata pa kayo, kaya hindi kayo makarelate Dito ako sa side na to. Pag kayo nagka-jowa, pag kayo nagka-pamilya, lahat na yata ng kailangang, pagtitiis. Titiisin mo para sa mahal mo. You know, may shinare sa akin yung husband ko na reels.
sabi doon sa Reels na yun, actually it's from Pastor Tanchi. If you know Pastor Peter Tanchi. Sabi ni Pastor Tanchi, tinanong daw siya ng asawa niya, "Honey, why do you love me?" Sabi niya ganun. Ngayon, sa mga asawa, mga lalaki, alam niyo na. Sa mga asawa, makinig. Sabi ni Pastor, "I don't answer my wife, I love you because," di ba? Kasi if you answer with because, nagkikreate ng insecurity sa mga babae. Oo, totoo yun. Mahal kita kasi maganda ka, mahal kita kasi mayaman ka. What if, habang tumatagal, hindi naman mag-i-stay forever ang beauty ng babae, di ba? Pera lang tayo dyan. Joke. Di ba? Ang sabi ni Pastor, if your wife asks you, "Honey, why do you love me?" Just simply say, "Honey, because I love you." Period. Period. Yun lang. Mahal kita kahit magmukha kang matanda, kahit wala kang kilay, kahit maging lumba-lumba ka pa, mahal pa rin kita. Katulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Di ba? Oo nga, no? Sabi ko, oo nga, no? Sabi ko, buti na lang yung asawa ko palagi lang I love you, walang because. Subukan yung maglagay ng because doon. Ako po. May lilipad na sapatos. Dati, share ko lang binato ko dati. Binata pa kami nun eh. Sa pikon ko, yung layo niya, hindi ko siya maabot, binato ko ng sapatos. Umilag. Pagkailag niya, lalong tinamaan. Okay. Next. Yan, nakaka-follow Letter E. Yan. Endurance. So, endurance. When you say endurance, di ba sa, what you call this? Sa sports, sa volleyball or sa basketball, di ba we train for endurance? Tama? Paulit-ulit na training kasi hindi ka tatagal sa laro pag wala kang endurance. Pagka wala kang endurance, hindi malakas ang katawan mo, baka hindi pa tapos ang first quarter, pagod ka na. Ganun din sa atin. Ano po? So, how are we going to develop the endurance of our heart, the endurance of our soul? So, papaulit-ulitin yan sa'yo ng Panginoon. Masasaktan ka in a different way, pero hindi mo namamalayan, lalo kang lumalakas. Diba? Sabi ng Bible, develop endurance with patience, steadfast, and perseverance. Diba? Nasaktan ka before. The people caused you wrong before. It caused you wrong, but it made you strong. Daming hugot. It caused you wrong, but it made you strong. Diba? Amen. Hallelujah. So, who among you? So, huwag niyo pong kakalimutan. For those of you who are ready for 2024, sabihin mo, I am so ready. Come on, 2024. I am so ready. Come on, 2024. So don't forget to run the race, remove and strip off, assess and address, communicate, and of course, endurance. Who among you wants rest? Sinong gusto magpahinga? Siyempre, tayo gusto natin, di ba? But I want to remind you, sabi doon sa Matthew 11:28-29, then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls." Say rest. So sabi dito, rest for your souls. Hindi rest ng katawan. Ang sarap magpahinga, no? Kaya ka nga natulog, di ba? O baka tulog na yung katabi nyo. Baka gising, tulog na o gising pa, di ba? Pero have you experienced yung natulog ka pero pagising mo, pagod ka pa rin? Have you experienced that? Di ba? Why? Because sleep doesn't guarantee you rest. Vacation doesn't guarantee you rest. Lalo na pag ikaw ang magbabayad ng bills. Talagang mai-stress ka, hindi ka ma-rest. Di ba? Iisipin mo pa yung mga kakainin. Tama po ba? Pero bakit? Ang sabi sa scripture, tayo ay magpahinga sa Panginoon. Because God is concerned about your soul. So your soul issue, not your sleep issue. Di ba? Kaya, have you experienced na pag gumising ka, kahit saglit lang yung tulog mo, pero you feel light and rested? Di ba? Whenever you wake up in the morning, it's another blessing. Ang una mong gagawin, magpasalamat sa Panginoon. Because every gising is a blessing. Amen. Hallelujah. Kasi alam ng Panginoon
na ang solusyon sa mga bagay-bagay sa buhay mo, hindi pera, hindi bahay, hindi kotse, promotion, expansion, hindi boyfriend or girlfriend, but Jesus is the solution. Jesus is the solution. Jesus is the solution. So God is knocking at your door right now. May question, papatuloyin mo ba ang Panginoon sa iyong buhay? Amen. Kala ko may magsasabi ng ouch eh. Okay. Next, ayan. So, malapit-lapit na tayo. I want to share with you the parable of the great feast. No? It is written in the book of Luke 14:18 to 20. So, itong verse na to, if you read that, it's about a master na nagkaroon ng matinding piging. Yung master na yon ay nagpa-party siya, ng talagang matinding party-party. And nung nag-invite siya, in-invite niya lahat ng mga tao doon. So nung araw, napapalapit na yung party, ang daming gumawa ng excuses. Have you experienced that? Di ba tayo minsan, kapag tayo may invite na tayo sa party and pag hindi tayo makakapunta, we often make excuses. No, let me read with you. So, but they all began one after another to make excuses. The first one told the servant, I have bought a field and must go and look at it. Please accept my apologies. Sabi doon, bumili siya ng field. Ayan. Bumili siya ng field. So, kailangan daw niyang tignan. Wow. Bumili siya ng lupa pero hindi niya tinignan. Titignan niya pa lang. Next. Another one said, I have bought 5 pairs of oxen. And I'm on my way to try them out. So, bumili siya ng oxen, bumili siya ng cow or baka, pero susubukan pa daw niya. So for short, bumili siya ng baka na hindi niya sinubukan. Diba? Pwede. Next, ang sabi nung panghuli, I have just gotten married and for that reason, I cannot come. Diba? Nagpakasal siya, kaya hindi siya makaka-attend. So, looking at these three, symbolically speaking, this three symbolizes these three. Field may symbolize possession, oxen may symbolize career, and marriage symbolizes affection. So, di ba kung titignan natin, lahat ito, blessing yan from the Lord. Pero what happened? Dahil sa natanggap mo na yung blessing, ang nangyayari, ayaw mo nang pumunta sa presensya ng master mo. Yung tatlong nagpalusot doon sa party, nagpapalusot sila because the blessing is there already. Would it be possible sa atin? Di ba? Meron tayong possession, meron tayong career, meron tayong affection. Pero sometimes, Jesus is inviting us, pero ayaw naman nating pumunta sa presensya ng Panginoon. Di ba? Tama po ba? So what if the very same thing, itong tatlong to, what if the very same thing that's supposed to protect you is now the very same thing that imprisons you? Amen? Diba? Dati pinapangarap mo lang na sana, Lord, magkaroon ako ng trabaho. Ngayong binigyan ka na ng Panginoon ng trabaho, hindi ka na nakakapag-church. Tama po ba? Sana, Lord, makapagtayo kami ng business, yung talagang magandang business. Ngayon, na sinagot na ng Panginoon ng prayer mo, hindi ka na nakakapunta ng church. Kahit man lang magdasal, wala na. What if the very same blessing that you are asking is now the very same thing that imprisons you? Ouch. Tama po ba? Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Di ba? Anything that replaces God in your heart is an excess baggage. And we call it idolatry. Hindi natin namamalayan na yung mga bagay na nasa paligid natin is already an idol. Pwede yan yung asawa mo, yung anak mo, yung trabaho mo, yung possession mo. Lahat yan pwedeng maging hindrance para makapagpabagal sa'yo. But what did God said? Anong sabi ni Lord? Less is more. Sabihin mo nga, less is more. Napansin niyo ba, my dear brothers and sisters, that if you have less, you trust God even more. Tama? Tama? Again, if you have less, you trust God even more. No, ako nung bata pa ako, bata pa naman ako hanggang ngayon, pwede pa. Nung college, nung nangangarap ako, sabi ko, pag ako nakatapos mag-aral, gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko ganto. Pero nung tumatanda na tayo, napansin nyo, parang
pabawas ng possession natin, yung in every small things na-appreciate natin. And right now, ang pangarap ko na lang sa buhay is makapagtrabaho, may pinagkakaabalahan, nagsusurvive, nakakasama ang pamilya, and above all, nakakapagsilbi sa Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Kaya nagpapasalamat ako, buti na lang na-experience ko ang sakit, ang pain. Kasi kung di ko na-experience yun, hindi ko makikilala ang Panginoong Hesukristo. That life is better than just doing your everyday routine. Tama po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Akala natin normal na yun pero it's more than that. Our life is more than just sleep, more than eating, more than everything. Diba? And this one, have you known someone na palaging nagsasabi, just in case? Diba? Ako palagi akong ganyan, magdadala ako ito, just in case. Tapos, nakita ko yung ballpen ko, magdadala din ako nito, just in case. Diba? Nakita ko yung, anong tawag nito? Yung ID, anong tawag doon? Yung ID organizer, lahat ng ID mo nandun, pati card, dadalin mo just in case. Pwede namang isang ID lang ang dalhin. Diba? Have you experienced that? Baka sakali. Kasi di ba, whenever we pack our things, we tend to bring more. And according sa studies, ang mga Pilipino daw ang palaging na-excess baggage sa airport. Amen. Ni-remind sa akin ni Sister Malu kanina, sabi sa akin, Sister Malu, alam mo ba, doktora, sa Amerika, ang sinasabi nila, palaging excess baggage mga Pinoy. Sabi ko, oo nga, totoo nga, mga Pinoy. Bakit nga ba? Di ba? Kasi sometimes, when we pack our bags, di ba, ilang kilo lang ang limit sa baggage? 7 kilos. Di ba? Ako na excess baggage ako before, sa Boracay lang kami pupunta, na excess baggage, ang laking maleta, dala-dala ko. Sabi ko, Boracay lang, sabi ng asawa ko, Boracay ka lang pupunta, maleta, dala mo. Just in case, baka mawalan ako ng damit. Di ba? So, di ba 7 kilos lang ang pwede. So, ang tendency, when we pack, di ba, pinagsisiksikan natin sa bag, lahat ng mga gamit na dadalhin natin, sumobra ka ng 1 kilo. Pagdating mo ngayon sa baggage counter, hindi ka pinalusot. Sabi nung nagbabantay doon, Sir, excess baggage po kayo na 1 kilo, kailangan nyo pong bayaran yan or kailangan nyo pong iwan yan. Diba? So ako, napofrustrate ako. Sabi ko, kayo naman, 1 kilo lang, di nyo pa pinalusot. Isasakay din naman yan sa airplane. Nagagalit ako kasi ayaw nilang palusutin Nagbaka sakali ako, ayaw nilang palusutin. So what happened? Diba? Minsan, ikaw pa yung ma-frustrate, ikaw naman yung nag-pack nun in the first place. Ikaw naman yung pumili nung ilalagay mo sa bag mo Diba? Bakit ka nagagalit? Diba? And sometimes, you have to pay the price. Katulad niyan. O sige, excess baggage, magbabayad na lang ako. Pero nabawasan na yung cash na dala-dala ko. So ako ngayon, na bad trip, hindi ko na-enjoy. 'Di ba? Kasi ayokong bayaran yung price. And sometimes, ayaw natin magbayad kasi gusto nating dalhin. But remember, you have to pay the price. Kasi if you want to pay the price, you have to forgive. Tama po ba? Diba? If you have excess baggage in your heart, you have to forgive. You have to undergo an awkward conversation. Diba pagka may tao kang nakagalit, parang ang awkward niyang kausapin. No? Pero dahil ayaw mong magbayad, ang ginawa mo, dinala mo lahat. Kaya every time na magpipreach sa church ng forgiveness, ikaw ang nagagalit. Diba? Tama po ba? Uy, baka mabato na ako ng bag dito, ha? Diba? So, you don't want to pay the price, so suffer the consequences. Ayokong magbayad. Sabihin mo nang nagbayad ako, I paid either way Nagbayad ako ng cash, pero masama loob ko kasi nabawasan yung dala kong cash. Ngayon, pag iniwan ko naman yon, sige, hindi ako magbabayad ng cash, pero ang sama naman ng loob ko kasi yung maganda kong swimsuit, di ko nadala. Di ba? Ganun tayo, ganun ang mindset natin. Tama po ba? So ngayon, yung dahil ayaw mo ng mga ganung senaryo sa buhay mo, ayaw mo makipag-deal, ayaw mo magpatawad, kaya dinala mo na siya. Naging excess baggage na si just in case. Kaya sometimes we need to assess our hearts. Ano nga bang laman ng puso ko? Bitterness? Diba? Ano pang nilalaman ng puso natin right now?
Right now, we are facing another season in our life. Tapos na si 2020, tapos na yung pandemic, 2021, 2022, 23, 24, and now we are facing the new chapter of our life. Diba? So tanggalin na natin yan just in case na yan. Because sabi sa Hebrews 12:15, let no one become like a bitter plant that grows up and causes many troubles with its poison. Ayaw nating maging poison, ayaw nating maging lason sa kapwa natin. Amen? Kaya nga tayo nandito eh. Everywhere we go, every workplace, that is your ministry. Tama po ba? You are the vessel of salvation. God sent you to become the minister of that place. Baka ikaw na lang ang hinihintay ni Lord para yung mga kasama mo sa trabaho ay makakilala din sa Kanya. Because ayaw natin maging lason. Sige, palakpakan natin, Panginoon. We want to be a blessing. Tama po ba? Kaya sabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 20, ayan, we're about to finish na, so fasten your seatbelt. Let go and let God have His way in your life. And He will bless you exceedingly, abundantly, above all that you can ask or think. Do you remember nung nagpapagaling pa si Jesus Christ ng mga tao, may mga miracles? I have read this once, yung paralytic person na pinagaling ng Panginoon. And there is another scenario na merong pinadala si Jesus Christ na 72 men para mag-disciple. And those 72 men, they asked Jesus Christ, Lord, magdi-disciple kami, ano pong dadalhin namin? Ang sabi ng Panginoon, bring nothing. Do not bring any equipment. Sabi ng tao, bakit po, Lord? Because you are the equipment. Your testimony is the equipment. You, yourself, is the equipment. So consider everything around us is a battlefield and you alone is the equipment of God. You alone is the equipment of Jesus Christ. Just like nung ginawa ni Jesus Christ, pinagaling niya yung paralytic man na ilang years na siyang nakahiga sa banig, hindi siya makalakad. Diba? Sabi ni Jesus Christ, stand up and walk. Sabi nung paralytic man sa kanya, Lord, ano pong dadalhin ko? Dalhin mo lang yung banig mo. Bakit? Dahil yung banig na yan ang magsisilbing testimony ng buhay mo. Kung dati 38 years kang nakahiga dyan, ngayon bit-bit mo na yan. Hindi mo na kailangang humiga yan. Dyan, ikaw ay nakakalakad, ikaw ay nakakatayo. Go and minister. Go and accept Jesus Christ. Diba? Now, reading this Bible verse, reading this scripture, He will bless you exceedingly, abundantly, above all that you can ask or think. This is God's promise, my dear brothers and sisters. Now listen, every time that God looks at you and you are trying to pretend that you are okay, but actually you are suffering. Tama po ba? We tend to do that. I pretend more kasi kala ko kaya ko. But deep inside my heart is bleeding. My heart is suffering. Kung tayo nagsasuffer, si Lord nahihirapan din. Nasasaktan ng Panginoon na makita kanyang nahihirapan. Gusto naman niyang tulungan ka, pero ayaw mong magpatulong. Let us surrender and obey our Creator. Kaya naman, my dear brothers and sisters, since this is the new beginning of the new season of our life, bagong taon, bagong buhay, bakit hindi naman natin ibigay lahat sa Panginoon? Tama po ba? Kasi for this past few years, puro na lang tayo ang issue eh. Puro na lang sarili natin yung iniisip natin. 'Di ba? Puro na lang comfort natin, puro na lang anong kakainin ko, puro na lang anong susuotin ko. Why not give it to the Lord? 'Di ba? Give it to the Lord. It's high time na siya naman ng ating pasalamatan at papurihan. Tama po ba? May I request everyone, every head bow, every eyes closed. Panginoon, maraming salamat po sa salita ninyo na narinig po namin today.
Lord, ang revelation ninyo ngayon ay tunay nga po na tumatak at tumagos sa aming mga puso. Lord, we confess everything to you. We surrender everything to you. Lord, inaamin po namin that we are weak. Hindi po namin kayang magpatuloy kung wala po kayo sa aming presensya. And sabi nyo nga po, Panginoon, without your presence, that is the perfect recipe for disaster. Lord, ayaw po namin maging disaster. And every time, Lord, na nare-realize namin yung mga pinagdaanan namin sa buhay, itong mga taon na lumipas, yung mga sufferings, persecutions, yung mga relationship na mga nasira, yung mga businesses na mga nalugi, trabaho na nawalan. Lord, we lift everything to you, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na sa inyo lamang po iigi ang aming pakiramdam at ang aming mga kaluluwa. Lord, teach us to surrender to you na kahit anumang distractions ang humarang sa aming mga buhay, nawa kami po ay manatiling tuwid at tapat sa inyo, Panginoon. Lord, please prepare our heart for the new season of our life. Hindi lang po sa akin, kundi Lord, sa lahat ng puso at kaluluwa na nandito ngayon sa church na ito, Panginoon. We are also praying, Lord, na touch each and every one of us. And nawa, Lord, ang mga bakanting upuan na to, Lord, in your perfect timing, Lord, sana po ay mapuno. Lord, my prayer is sana po mas marami pa pong makakilala sa inyo at mas marami pa pong maka-experience ng breakthrough ninyo like never before, like never before. Lord, we are claiming your promises. Ito lang po ang aming pinanghahawakan. And we are ready to let go of our excess baggage. Ito man ay material na bagay, emosyon, relationship. Lord, kasi we admit, right now, Panginoon, kayo lang naman po talaga, kayo lang po talaga ang kumukumpleto sa aming mga buhay. Lord, my prayer is that ang bawat purpose namin sa buhay na ito ay yun po ang aming malakaran. Ayaw po namin kayong pangunahan, Panginoon, but dalhin niyo po kami, Lord. Dalhin niyo po kami sa purpose ninyo, Panginoon. And as we equip ourselves, Lord, thank you. Salamat po, Panginoon, that you sustained us. Na hindi po kami ang may-ari lahat ng mga bagay na meron po kami. Lord, hindi na po yun ang nagpapasaya sa amin ngayon, Panginoon. Yun lang, magising kami sa umaga, makakain kami 3 times a day. Lord, minsan hindi pa nga po. Yung makapasok lang sa eskwelahan ng aming mga anak. Yung makapagsilbi po kami sa inyo, Lord. Palambing naman, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na kayo po ang aming papurihan, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na i-express namin ang aming mga daladala, ang aming mga puso. Open our hearts and our soul. And as we remember our past, Lord, may this be a remember na ang aming nakaraan, it made us strong. It made us strong because of you, Lord Jesus Christ. Thank you, God, for sending your Son to be our Savior. Thank you, Lord, dahil kami po ay tinanggap ninyo kahit na kami po ay makasalanan. And we surrender everything to you. We cast everything to you, Lord. Lord, tanggalin niyo po ang mga bitterness, ang heartache, ang galit, ang anger, ang insecurity sa puso namin, Panginoon. Lord, we allow you, Lord, we allow you, Lord, to assess us and address us, Panginoon. Busisiin niyo po ang aming mga puso. And nawa, Lord, gamitin niyo po kaming instrumento ninyo to become a blessing to others. Maging ilaw po kami so that yung ilaw na nakukuha namin sa inyo, ito po ang magsilbing ilaw sa paligid namin, Panginoon. Once again, Lord, maraming salamat sa bagong taon na ito. And we are ready
we are ready to face the new challenges in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng parangal at papuri. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ninyong anak na si Jesus. Amen. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Now, I want you, my dear brothers and sisters, awitan natin ng Panginoon, lambingan naman natin ng Panginoon. Lord, truly that you are worthy of praise and worship, Panginoon. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. Yes, Lord, you remove all our shame, Panginoon. In your love undeniable. Lord, your love is sufficient, Panginoon. Your grace goes on and on. Lord, tinanggap nyo kami, Lord, kahit hindi po namin deserve of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens. Yes, we exalt you, Lord Jesus Christ. Fills this place. You alone deserve our praise. You alone, Lord, deserve our praise. Kayo lamang po ang maitaas at maihayag sa buhay namin ito, Panginoon. Jesus, be exalted. In Jesus' name, in Jesus' name. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your
are worthy of praise. Your name alone, Panginoon. Sinasabi pa lang namin ang pangalan niyo, Lord Jesus Christ, we feel better already. Lord, salamat po dahil nakilala po namin kayo. Salamat po, Lord, sa bagong revelation ninyo sa aming buhay, Panginoon. My prayer for my brothers and sisters, let go. Mga kapatid, let go of that hurts. Huwag na nating dalhin yung mga sakit ng nakaraan sa saya at ligaya ng nakasalukuyan. Ay, ang gusto ng Panginoon, i-enjoy natin ng moment na ito. Let us equip ourselves with endurance. Let us run with endurance, with faith, with obedience, with love to Jesus Christ. My dear brothers and sisters, let us allow God to be with us. Pagod ka nang dalhin, pagod ka nang bitbitin ang excess baggage ng puso mo. Allow God to address that baggage of your life. Invite Jesus in your life right now. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Open our hearts and our mind so that hindi po kami mawala every time na meron po kaming pinagdadaanan. Lord, alam ko lahat po kami ay merong pinagdaanan, but sabi niyo nga po, those who caused us wrong, it made us strong. And we are claiming that right now, for your promises, Panginoon. Ito na lamang po ang aming pinanghahawakan, Panginoon. And you continue to give us hope. You continue to inspire us. And we want to be a blessing to everyone around us. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Maraming salamat, Lord, na kami po ay nadapa before. Maraming salamat po at kami po ay nasaktan before. Dahil sa mga life lessons na yun, Panginoon, heto po kami, Panginoon, nagpe-praise and worship sa inyo. Salamat, Lord, for sustaining us. Salamat, Lord, for keeping us safe all these years at sa mga taon na darating pa sa aming buhay. And as we face the new season of our life, Lord, may you be the steward of our life. Kayo po ang manguna, hindi po kami. Kayo po ang promotekta sa amin, Panginoon. We accept you, Lord Jesus Christ. Come, Holy Spirit, be with us, be with us. Maraming salamat po. May you heal each and everyone's difficulties right now. May you heal each and everyone's troubles, heartache, depression, anxiety. Sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang po kami lumalapit. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin sa ngalan na inyong anak na si Jesus. Amen and amen.